Bigyang pansin ang lalaking naka-Deadpool costume. Kalmado siyang naglalakad sa parking lot ng isang kolehiyo sa maliwanag na araw na para bang normal lang siyang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga estudyante. Dumaraan ang mga tao sa tabi niya nang hindi man lang siya pinapansin, walang kaalam-alam na sa likod ng maskara ay may isang mapanganib na tao. Sa loob ng halos 2 linggo, sinusundan at inistok ng lalaking ito ang isang 21 years old na estudyante na nagngangalang Lauren McCluskey. Nai-report na niya ito, nakahingi na siya ng tulong. Nasabi na rin niya sa mga awtoridad na natatakot siya para sa kanyang buhay, ngunit walang tunay na nakinig sa kanya. At noong gabi ng October 22, 2018, naglaho si Lauren. Si Lauren ay hindi iyong taong iisipin mong magiging sentro ng ganitong trahedya. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Washington kasama ang kanyang mga magulang na sina Matthew at Jill na nagpalaki sa kanya sa isang mapagmahal at suportadong tahanan. Mula pagkabata, namukod-tangi na si Lauren, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil din sa kanyang personalidad. Mabait siya, maaasahan, at punong-puno ng sigla. Siya iyong tipo ng tao na laging nariyan para sa iba, anuman ang oras o sitwasyon. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang taong maaasahan mo nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang tunay na nagbigay kahulugan kay Lauren ay ang kanyang matinding hilig sa athletics. Napakabilis niyang tumakbo at maaga pa lang ay halata na ang likas niyang galing. Noong 10 years old pa lamang siya, nakakuha na siya ng 2nd place sa USA Junior Olympics, isang tagumpay na nagsilbing pahiwatig ng isang maliwanag na kinabukasan. Habang siya ay lumalaki, ang maagang potensyal na iyon ay naging totoong tagumpay. Naging mahusay siya sa parehong akademiko at sports. Sa buong panahon niya sa high school, dala ng determinasyong humanga sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsisikap nang makakuha siya ng scholarship sa University of Utah, isang mahalagang hakbang na nagsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Noong 2015, lumipat si Lauren sa Salt Lake City upang mag-aral sa kolehiyo. Tulad ng maraming estudyante, pumapasok siya noon sa isang hindi pamilyar na mundo, iniiwan ang ginhawa ng tahanan upang sundan ang kanyang mga pangarap. Natural lamang nakabahan ang kanyang mga magulang sa pagpapadala sa kanilang nag-iisang anak na babae ng ganoon kalayo. Ngunit ang kumpiyansa ni Lauren ang nagbigay sa kanila ng kapanatagan. Mabilis siyang nakaangkop sa bagong kapaligiran, nakabuo ng mga pagkakaibigan at nakalikha ng isang buhay na kapwa kapanapanabik at makabuluhan. Isa sa mga taong nakilala niya ay ang kanyang roommate na si Alex, na kalaunan ay naging isa sa kanyang pinaka-close na kaibigan. Magkasama nilang naranasan ang tipikal na buhay kolehiyo. Binabalans ang mga klase, ensayo at social life. Sa mga sumunod na taon, tila lalo pang umunlad si Lauren. Patuloy siyang nagtagumpay sa track and field na natiling nakatuon sa kanyang pag-aaral at napalibutan ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Mukhang matatag, puno ng pag-asa at napakaraming potensyal ang kanyang buhay. Lahat ay tila papunta sa tamang direksyon. Ngunit kung minsan, ang buhay ay hindi unti-unting nagbabago, kundi sa isang iglap lamang. Dumating ang sandaling iyon noong gabi ng September 1, 2018. Kaka, 21 years old lamang ni Lauren at nagpasya siyang magdiwang sa pamamagitan ng paglabas kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Alex. Buhay na buhay ang mga kalsada ng downtown Salt Lake City, puno ng musika at enerhiya, habang papunta sila sa isang sikat na bar na tinatawag na London Bell. Isa iyon sa mga lugar na puno ng tawanan, sayawan at walang alalang kasiyahan ng kabataan. Sa may pasukan, sinalubong sila ng isang lalaking magpapabago sa lahat. Matangkad siya, maskulado, at may kumpiyansang tindig. Sa magiliw ng ngiti, ipinakilala niya ang sarili bilang Sean Fields. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya. Sa katunayan, mukha siyang kaakit-akit at madaling lapitan. Buong gabi, ilang beses siyang lumapit sa kanilang mesa, nakipagkwentuhan at unti-unting lumikha ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ang presensya niya ay tila natural at maging nakaaaliw pa nga. Walang dahilan para maghinala na may mali. Habang papatapos ang gabi, naghanda ng umalis sina Lauren at Alex. Bago tuluyang makalabas si Lauren, naramdaman niyang may kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Si Sean iyon. Sandali silang nag-usap at bago sila maghiwalay, hiningi nito ang kanyang numero.
Pumayag si Lauren, hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magiging simula ng isang sunod-sunod na pangyayaring hindi na mapipigilan. Kinabukasan, nagkaroon sila ng kanilang unang date. Para kay Lauren, na hindi pa talaga nakakaranas noon ng seryosong relasyon, bago at kapanapanabik ang lahat ng ito. Si Sean ay tila larawan ng lahat ng maaari niyang hilingin sa isang kapareha. Maalalahanin siya, magalang at mapagbigay. Dinala siya nito sa hapunan, binigyan ng mga bulaklak at maingat na nakinig sa lahat ng sinasabi niya. Sinabi rin nito na isa siyang college student na nag-aaral ng computer science. Bagamat mas matanda ito, mga 28 years old, mas lalo lamang itong nagmukhang mature at stable. Lahat tungkol sa kanya ay nagbigay ng impresyon na isa siyang mapagkakatiwalaang tao. Sa pagtatapos ng date, umuwi si Lauren ng may ngiti sa kanyang labi. Para sa kanya, si Sean ay tila isang espesyal na tao, isang taong karapat-dapat pang makilala ng mas mabuti. Mabilis nagsimula ang relasyon, halos parang isang kwentong bibit-bitin ng fairy tale. Pero sa ilalim ng perpektong itsurang iyon, may mas madilim ng unti-unting nabubuo. Noong una, banayad lamang ang mga pagbabago. Madalas nang i-text ni Sean si Lauren, paulit-ulit na kinukumusta siya sa buong maghapon. Madalas din siyang tumawag, tinatanong kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya. Sa simula, parang pagmamalasakit lang iyon, parang tunay lang siyang nag-aalala para sa kapakanan ni Lauren. Pero habang lumilipas ang panahon, nag-iba ang pakiramdam ng pag-aalala na iyon. Naging palagian, nakakasakal at mapag-control ito. Napansin ng mga kaibigan ni Lauren ang pagbabagong iyon. Hindi na siya ang dating independent, matatag at kumpiyansang taong kilala nila. Nagsimula na niyang pagdudahan ang sarili niyang mga desisyon at madalas na niyang binabago ang kilos niya base sa inaasahan ni Sean. Sinasabihan siya nito kung ano ang dapat niyang isuot at sinusunod niya ang mga mungkahi nito. Kapag tumatawag si Sean, agad siyang sumasagot kahit pa nangangahulugan iyon ng pagputol sa usapan o sa mga plano nila. Parang may kinatatakutan siyang mangyari kapag hindi siya agad tumugon. Ang relasyong dati mukhang romantiko ay unti-unting nagsimulang maging nakakasakal. Sa loob lamang ng ilang linggo, halos lahat ng oras ni Sean ay ginugol niya kasama si Lauren. Lagi na siyang naroroon sa dorm nito, nakikilala ang iba pang estudyante at inaalam ang mga nakasanayang galaw at routine sa gusali. Hindi siya opisyal na nakatira roon, pero hindi na niya kailangang gawin iyon. Nakahanap siya ng paraan para malayang makapasok at makagalaw hanggang sa tuluyan na niyang maipasok ang sarili niya sa buong buhay ni Lauren. Samantala, si Lauren ay unti-unting nagbabago sa paraang ikinabahala ng mga taong pinaka-closed sa kanya. Mukha siyang pagod, stressed, at emotionally drained. Kitang-kita iyon ng kanyang mga kaibigan. May mali. Ang dating masigla at punong-punong enerhiyang taong kilala nila ay tila unti-unting nawawala. Pagkatapos, noong Oktubre 1, lumala ang sitwasyon sa paraang hindi na pwedeng baliwalain. Sinabi ni Sean kay Lauren na may regalo siya para rito. Pero imbes na isang thoughtful o romantikong bagay, ang ibinigay niya ay isang loaded handgun. Ayon sa kanya, para raw iyon sa proteksyon ni Lauren. Maaaring sa isip niya ay makatwiran iyon. Pero para sa mga kaibigan ni Lauren, lubhang nakakabahala iyon. Hindi na ito basta simpleng controlling relationship. Nagiging mapanganib na ito. Dahil nag-aalala para sa kaligtasan ni Lauren, nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na kumilos. Inireport nila ang sitwasyon sa isang resident assistant, umaasang may isang taong may autoridad ang makikialam bago pa lumala ang lahat. Nagpadala rin ng email sa campus security na naglalaman ng lahat. Ang controlling behavior, ang presensya ng boyfriend na hindi naman residente ng dorm, at ang pagbanggit tungkol sa baril. Isa itong malinaw na babala. Isang pagkakataon para maagapan at mapigilan ang isang posibleng trahedya. Pero walang nangyari. Lumipas ang mga araw ng walang tugon. Hindi pinansin ang babala. Hindi nagtagal, may natuklasan si Lauren na tuluyang magpapabago sa lahat. Isang araw, nakita niya ang identification card ni Sean. Sa unang tingin, mukhang normal lang ito, pero may kung anong hindi tama. Malinaw na sa kanya ang litrato, pero ang pangalan at kaarawan sa ID ay hindi tugma sa mga sinabi nito sa kanya noon. Nalito at nabalisa si Lauren, kaya nagpa siyang mag-imbestiga ng mas malalim. Naghanap siya online, sinusubukang alamin ang totoo, at ang natuklasan niya ay nakakatakot. Ang pangalang Sean Fields ay hindi pala totoo.
Pero ang mukhang iyon, totoo. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay si Melvin Rowland, isang lalaking may malubhang criminal history. Habang lalo pang nagbabasa si Lauren, naging imposible ng baliwalain ang katotohanan. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong pinapasok niya sa kanyang buhay, ay hindi pala ang taong ipinakilala nito. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nang malaman ang totoo, alam ni Lauren na kailangan niyang kumilos agad. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay hindi lang simpleng sinungaling. Mapanganib siya. Noong gabing iyon din, nagpa siya si Lauren na tapusin ang relasyon. Pero ang pakikipaghiwalay sa isang taong tulad ni Melvin Rowland ay hindi magiging simple. Nang dumating ito sa kanyang dorm ng gabing iyon, hinarap siya ni Lauren tungkol sa lahat ng natuklasan niya. Sinabi niyang alam na niya ang tunay nitong pangalan. Alam na niya ang nakaraan nito. Alam na niyang nagsinungaling ito. Noong una, itinanggi ito ni Melvin, pilit na sinusubukang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Pero habang nananatiling matatag si Lauren, nagbago ang kilos nito. Ang charming at kalmadong lalaking nakilala niya, ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay unti-unting nawala. At ang lumitaw ay isang mas nakakatakot at mas nakakabahalang anyo. Matapos ang ilang oras ng tensyon, tuluyan din itong umalis. Inakala ni Lauren na tapos na ang lahat. Pero simula pa lamang pala iyon. Kinabukasan mismo, nagsimula na ang mga mensahe. Noong una, galing ang mga ito sa mga unknown numbers. Pagkatapos, dumami pa ang iba't ibang numero. Sinasabi ng mga text na galing daw ang mga iyon sa mga kaibigan ni Melvin. At bawat mensahe ay lalong nagiging agresibo at nakakagambala. May mga iinsulto sa kanya. May mga sumusubok manipulahin ang kanyang emosyon. May isa pang ang nagsabing namatay raw si Melvin sa isang car accident at pinipilit siyang dumalo sa burol nito. Pero may kung anong hindi tama. Habang binabasa ni Lauren ang mga mensahe, may napansin siyang mga pattern. Pare-parehong spelling mistakes, pare-parehong tono at pare-parehong paraan ng pananalita. Doon niya napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga mensaheng iyon ay hindi galing sa maraming tao. Lahat ng iyon ay galing sa iisang tao, kay Melvin. Binabantayan siya, kinokontrol siya, at hindi siya nito bibitawan. Takot at hindi na alam ang dapat gawin, nagsimula ng humingi ng tulong si Lauren. Tumawag siya sa campus police, ipinaliwanag na hinaharas siya at na ang lalaking sangkot ay may malubhang criminal history. Lumipas ang mga araw, ngunit walang nag-follow up. Patuloy pa rin ang mga mensahe at lalo lamang itong naging matindi at mas mapanganib. Dahil desperado na, personal nang pumunta si Lauren sa police station. Dala niya ang lahat ng ebidensya, mga text messages, mga numero ng telepono, at maging impormasyon tungkol sa mga dati nitong krimen. Ipinaliwanag niyang ang lalaking iyon ay isang registered sex offender at nararamdaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na agarang aksyon, pagdududa ang kanyang hinarap. Sa isang punto, sinabi pa sa kanya na baka scam lamang daw iyon. Hindi nabigyan ng tamang bigat ang sitwasyon at pinauwi si Lauren ng walang tunay na proteksyon. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sa loob ng mga sumunod na araw, patuloy siyang tumawag para humingi ng tulong, mahigit 20 beses sa kabuuan. Hindi lamang siya lumapit sa campus police, kundi pati na rin sa Salt Lake City Police Department, umaasang may isang taong seseryoso sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon, siya ay pinapasa-pasa, pinaghihintay o binabaliwala. Walang nag-check sa parole status ni Melvin. Walang nakialam. Walang pumigil sa kanya. At habang desperadong sinusubukan ni Lauren na marinig, lalo namang papalapit si Melvin. Noong Oktubre 19, may isang nakakakilabot na eksenang nakuha sa security cameras. Isang lalaking nakasuot ng buong Deadpool costume ang nakitang naglalakad sa loob ng campus. Lubos na natatakpan ang kanyang mukha. Para sa ibang tao, maaaring mukha lamang itong inosente. Parang isang taong naghahanda lang para sa Halloween. Pero hindi iyon inosente. Siya yon. Nakatago sa likod ng maskara, malayang gumalaw si Melvin sa campus. Nagbabantay, naghihintay, at pinag-aaralan ang routine ni Lauren. Sa kanyang kamay may dala siyang maliit na itim na bag, at sa loob ng bag na iyon ay isang loaded handgun. 3 araw makalipas. Noong October 22, 2018, dumating sa isang trahedya ang lahat. Noong gabing iyon, natapos ni Lauren ang kanyang klase at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang dorm, gaya ng maraming beses na niyang ginawa noon.
Habang naglalakad, tumawag siya sa kanyang mga magulang. Isang rutinang halos araw-araw nilang ginagawa. Isa lamang iyong simpleng usapan, mga update tungkol sa araw niya, mga plano para sa gabing iyon. Walang kakaiba, normal ang kanyang boses, kalmado siya, at tila ligtas. Pero biglang nagbago ang lahat. Sa kabilang linya, may narinig ang kanyang mga magulang na kakaibang ingay. Isang biglaang komosyon. Pagkatapos ay sigawan, at ang tunog ng pagbagsak ng telepono. Paulit-ulit nilang tinawag ang kanyang pangalan, ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, alam nilang may napakasamang nangyari. Sa wakas, naalerto rin ang mga awtoridad at agad nagsimula ang paghahanap. Mabilis na rumesponde ang mga pulis at sumugod sa campus upang hanapin si Lauren sa lalong madaling panahon. Binalaan ang mga estudyante at sinecured ang paligid. Pero sa puntong iyon, unti-unti nang nauubos ang oras. Hindi nagtagal, nakita ng mga pulis ang mga gamit ni Lauren na nagkalat sa lupa. Isa itong nakakakilabot na palatandaan na nagkaroon ng pakikipagbuno or struggle. Ngunit si Lauren mismo ay wala kahit saan. Agad na nagsimula ang malawakang pagtugis. Natukoy ang suspect bilang si Melvin Rowland at mabilis na ikinalat sa buong lungsod ang kanyang larawan. Sinuri ng mga pulis ang security footage at tinunto ng kanyang mga galaw. Nakatakas siya palabas ng campus at nagtungo sa isang malapit na train station bago tuluyang nawala sa lungsod. Lumipas ang mga oras ng walang malinaw na lead. Pagkatapos, hating gabi na nang may isang babae ang lumapit sa pulisya dala ang napakahalagang impormasyon. Sinabi niyang hindi niya alam na mas maaga pala ng gabing iyon ay nakasama na pala niya si Melvin matapos niya itong makilala sa isang dating app. Gumamit na naman ito ng panibagong peking pagkakakilanlan. Sinundo niya ito, nakipag-usap siya rito, pinapasok pa niya ito sa sarili niyang bahay. At pagkatapos, umalis ito. Ilang oras lamang matapos salakayin si Lauren, bandang 1:00 ng madaling araw, may isang pulis na nakakita kay Melvin na naglalakad sa downtown Salt Lake City. Agad nagsimula ang habulan. Hinabol siya ng mga pulis habang sinusubukan niyang makatakas, tumatakbo sa mga kalsada hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa isang malapit na simbahan. Nagbarikada siya sa loob. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Ilang saglit lang, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa loob ng gusali. Nang tuluyang napasok ng mga pulis ang simbahan, natagpuan nila si Melvin Rowland na patay na, nagpakamatay siya, tapos na ang pagtugis, pero nawawala pa rin si Lauren. Kalaunan ng gabing iyon, natagpuan ng pulisya ang isang sasakyang konektado kay Melvin. Habang papalapit sila, isang napakasakit na katotohanan ang kanilang nadiskubre. Nasa loob ng sasakyan si Lauren, binaril siya. At wala nang magagawa pa ang kahit sino. Ang balitang iyon ay dumurog sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Natanggap ng kanyang mga magulang ang tawag na walang magulang ang kailanman gustong matanggap. Ang kanilang anak, ang kanilang nag-iisang anak. Naiwan sa matinding pagkabigla ang kanyang mga kaibigan, kaklase at ang buong komunidad ng unibersidad. Nagsagawa ng mga vigils at pagtitipon upang alalahanin ang buhay ng isang batang babae na napakarami pang pangarap at kinabukasang naghihintay sana sa kanya. Ngunit kasabay ng pagluluksa ay ang galit, dahil si Lauren ay humingi ng tulong ng paulit-ulit at walang nagprotekta sa kanya. Sa mga sumunod na pangyayari, nagsimulang mabuo ang mga tanong na mahirap sagutin. Paano ito nangyari? Bakit binaliwala ang kanyang mga babala? Bakit walang agarang aksyon? Bakit hindi napigilan ang isang kilalang offender bago pa naging huli ang lahat? Humingi ng mga sagot ang kanyang pamilya. Nagsampa sila ng kaso laban sa University of Utah, iginiit na binigo ng sistema ang kanilang anak, at na ang pagkamatay niya ay maaari sanang naiwasan. Ang kasong ito ay nagdulot ng malawakang batikos at kalaunan ay humantong sa malalaking pagbabago. Nagpatupad ng mga bagong safety measures. Binago ang ilang patakaran. Pinahusay ang training. Ngunit wala sa mga iyon ang makapagbabalik pa kay Lauren. Sa hangaring makabuo ng isang makabuluhang bagay mula sa kanilang napakalaking pagkawala, itinatag ng kanyang mga magulang ang Lauren McCluskey Foundation. Sa pamamagitan nito, inilunsad nila ang tinatawag ngayong Lauren's Promise. Isang panawagan at pangako na makinig, maniwala, at kumilos kapag may isang taong nagsasabing siya ay nasa panganib. Dahil kung minsan, isang tawag lang sana ang sapat, isang babala lang sana ang sapat,
Isang boses lang sana ang sapat para makapagligtas ng buhay. Ang kwento ni Lauren McCluskey ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay tungkol sa hindi pakikinig sa isang taong humihingi ng tulong. Ito ay tungkol sa panganib ng manipulasyon at kontrol. At higit sa lahat, ito ay paalala ng kahalagahan ng pagseseryoso sa bawat babala. Dahil sa likod ng bawat paghingi ng tulong, maaaring may isang taong desperadong kailangang marinig. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gaya ng dati, kung nagustuhan niyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.